Magandang hapon po sa ating lahat. Wini-welcome ko po ang bawat isa sa hapong ito, sa oras na ito upang kayo po ay anyayahan para po sa pag-aaral po na gagawin natin sa ating pong School of Ministry online service. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral, tayo po ay manalangin sandali. Sige po, tayong lahat ay pumikit at yumuko at sama-samang dumulong sa Panginoon. Ama naming Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon pong ito na kami po ay muli pong makapag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po sa pribilehiyo. Salamat po sa pagkakataon. At dalangin po namin, O Diyos, ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa kabuuan po ng gawain ito o sa pag-aaral na ito, Panginoon. Tulungan po ninyo kami simula hanggang sa katapusan po ng gawain ito. Samahan po ninyo ako, tulungan po ninyo ako at pangunahan bilang inyong lingkod na gagamit ng Panginoon. At nawa, Lord, yung mga bagay na amin pong matututunan ay magsilbi pong kalakasan at inspirasyon, and at the same time ay maging hamon po sa bawat isa na makakapakinig at makapanood ito upang magpatuloy sa paglilingkod po sa inyo. Salamat muli, Panginoon. Nabalik namin sa inyo ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, welcome po. Tayo po ay magkakaroon ng bagong topic. Ang pamangkat po ng ating topic ay Multiplication of the Disciples. How to multiply disciples. Tapos na po kasi tayo sa ating 16 Fundamental Truths o yung series po ng pag-aaral patungkol po sa 16 Fundamental Truths. Sana po, dalangin ko po na hindi lamang po ito ating pinanood at pinakinggan lang, kundi matutunan din po natin sana na ito po ay ating pong mapagbulay-bulayan na pag-aralan at higit sa lahat ay maipamuhay sapagkat ang mga pinag-aralan po natin sa fundamental truths ay mga bagay po na makakatulong upang makapagpatibay po sa ating mga pananampalataya. Kaya wag po nating sayangin yung pagkakataon na tayo po ay natuto sa 16 fundamental truths. Another thing, isa po sa purpose ng mga pag-aaral na yan ay para po ma-equip tayo sa iba pang bagay na nais ipagawa sa atin ng Panginoon. At kasama na nga po doon yung isa po sa pag-aaralan natin. At yun po ay may kinalaman patungkol sa pagdi-disciple. Bakit po? Kasi po ang pagdi-disciple ay gawain nating lahat ng mga mananampalataya. In fact, si Pablo ay nag-remind kay Timothy na kung siya lang ay hindi niya kaya mag-isa yung gawain. Kaya nga siya ay nagbi-build up, humuhubog ng mga disciples para i-delegate yung ibang mga gawain ng pagdi-disciple na in return ay magdi-disciple din naman sa iba. So, importante po yun, lalo na po sa atin ng mga mananampalataya. Kailangan matutunan natin kung paano magbahagi ng mabuting balita sa iba. Sa ating pong basahin ng 2 Timothy chapter 2 verse 1 and 2, ayan po ninyong basahin ko sandali ito. Sabi po dyan, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Meron pong 4 na cycle ng disciple multiplication. So, una po, ang Diyos. Ang mabuting balita po ay nagmula sa Diyos. Ito po ay kanyang ipinagkatiwala, halimbawa po kay Pablo. That's the first cycle. Then, si Pablo naman, ang mabuting balitang ito ay ipinagkatiwala naman niya sa kanyang mga tinuruan, gaya po ni Timoteo, the second cycle. And then, si Timothy naman ay nagturo naman sa iba. He entrusted the gospel to others
para ibahagi rin ito sa iba. So, that's the third cycle. At yung tinuruan nila, gaya ng sinabi natin dun sa ating talata ay they entrusted it to reliable people who will also be qualified to teach others. So, napansin po ninyo, from God to Paul to Timothy, and then Timothy to others, and others to teach others. So, meron pong 4 na cycle ng pag-disciple o para mag-multiply yung disciple. The process of multiplication. Sabi rito, we see multiplication in human reproduction. Yung halimbawa, kung halimbawa raw po si Eva, nung siya ay 20 years old na, ay nagkaanak, most probably, siya, sa edad po niya na hanggang 920 years, meron siyang 900 na magiging anak. At kung yung 900 na anak na yun, halimbawa, ay nagkaroon din ng ibang anak, imagine niyo kung gaano karaming tao ang magiging resulta o bunga ng mga anak na yon na nanggaling kay Eva. So, ang tawag doon ay multiplication. Parang mag-asawa. Kung ang mag-asawa ay may 10 anak, nadagdagan sila ng 10 anak kasi ang pagdagdag ay addition. Pero kung yung 10 anak na yun ay magkakaanak din ng iba, ay marami yon. Tawag doon ay multiplication. Amen po ba? Ang unang utos po ng Diyos na binigay sa tao sa Genesis chapter 1 verse 28 ay sabi rito is to be fruitful and multiply and fill the earth. So God called man to reproduce after his own kind. So kalooban po ng Diyos na ang tao ay maging fruitful at mag-multiply. Sa physical realm po yun. So yun po yung kanyang layunin sa tao. Magbunga, mag-produce, mag-multiply o magpakarami. So ganun din po sa spiritual realm. Kung sa physical realm, sabi nga sa physical na kalagayan, nais ng Diyos na magkaroon ng reproduction o multiplication, ganun din po sa spiritual realm. Okay po ba yun? Sabi rito, every child of God is to multiply. Dapat daw po ang anak ng Diyos ay nagpaparami o nagmumultiply. Now, kailan ba nagiging anak ng Diyos? Kapag ang isang tao ay tumanggap at kumilala sa Kanya, sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, tayo o ang isang tao na born again, sinabing na born again, tinanggap niya yung gospel and it was united with the Holy Spirit at it is united with the power of the Holy Spirit and then nagkaroon ng pagbabago ng buhay. So, nagiging anak siya ng Diyos. Nagiging miyembro siya ng pamilya ng Diyos. Nagiging anak siya, nagiging sons and daughters ng kingdom or family of God. Kapag ang baby ipinanganak dito sa mundo, ang normal na plano ng Diyos diyan ay lumaki, mag-matured, magkaroon ng partner o asawa, and at the same time, mag-reproduce sa pamamagitan ng pagkakaroon ng baby. Yun po yung normal way, sabi nga. Now, sa spiritual aspect po bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, ganun din ang layunin ng Diyos. Nais niya tayong lumago, tumibay, para mag-produce at mag-multiply.
Amen po ba? So yun po, kung sa pisikal na kalagayan ay ganoon ang nangyayari sa isang batang ipinanganak, ganoon din sa spiritual na kalagayan. Kung tayo ay ipinanganak na muli, tayo ay naging anak ng Diyos, then sabi nga, isa sa layunin at plano ng Diyos ay yung tayo ay magpakarami o tayo ay mag-reproduce o mag-multiply. Ang responsibilidad po ng magulang sa isang bata o sa kanyang anak ay to care, to feed, to love, and to protect. Yan po yung pangunahing responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak. To care, to feed, to love, and to protect. God desires na tayo po bilang kanyang mga anak at bilang mga disipulo ng Panginoon at tagasunod niya ay kilalanin din yung responsibilidad na meron tayo lalo na sa bahagi po ng pagdi-disciple. So, tulad ng isang magulang, sabi nga, meron din tayong responsibilidad, hindi lamang po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, but at the same time, dun sa mga binahagian natin ng salita ng Diyos. Hindi porke tayo nag-share, tapos na. Kung tayo po ay nakapagbahagi at loobin ng Lord ay nagkaroon tayo ng disciple, then we have also our responsibility, number 1, to nurture them. Pangalawa, to protect them and to train them. Naintindihan po natin. Hindi natin basta-basta iiwanan na lang kung meron man tayong dinidisciple. Meron din po tayong dapat gawin sa kanila. Katulad ng isang magulang sa kanyang anak, tayo po bilang mga magulang ng ating mga magiging anak o yung mga dinidisciple natin, meron din po tayong responsibilidad na dapat gawin para sa kanila. So, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay tinawag ng Panginoon upang mamunga at magparami at kilalanin yung mga responsibilidad na meron tayo. Ngayon, ang tanong po ganito, kung kalooban at layunin ng Diyos at plano ng Diyos na ang bawat Kristiyano ay ma-involve o ay maging bahagi ng spiritual multiplication na tinatawag na ito, bakit maraming Kristiyano ang hindi po gumagawa nito o hindi po nagpa-participate? Bakit maraming Kristiyano, matagal ng Kristiyano pero walang dinidisciple? Bakit may mga Kristiyano na matagal na sa Panginoon pero parang ayaw mag-share, naiyang mag-share ng gospel? O matagal ng Kristiyano pero wala pang nade-develop o naalaga ang disciple. So, marami tayong pwedeng maisip na dahilan kung atin pong pag-iisipan ng gusto. Sabi nga parang sa tao rin, may mga dahilan kung bakit yung tinatawag na reproduction kung minsan ay hindi nagkakaroon ng kaganapan. So, dun sa spiritual reproduction o multiplication natin, meron ding mga reason. Sabi nga rito, what are the preventatives of spiritual multiplication? So, sa isang salita, ano po yung mga nagiging hindrance? Ano po yung mga nagiging dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng multiplication, ng spiritual multiplication ng isang mananampalataya? Number 1, lack of intimacy. Yun po ang isang pangunahin o isa sa mga dahilan. Lack o kakulangan sa intimacy. Physical reproduction requires physical intimacy between a man and a woman.
Ang bata po o ang sanggol, hindi po nade-develop yan sa pamamagitan ng pagtitinginan lang. Hindi niyo po ibig mong sabihin. Sa mga mag-asawa, alam po nilang ibig sabihin ito. Kailangan magkaroon ng physical intimacy ang mag-asawa para makagawa o makapag-produce ng baby. So, kung sa physical, importante yon para tayo o ang mag-asawa ay magkaroon ng anak, di ganoon din po sa spiritual. Lack of intimate relationship or intimate tawag rito situation with the Lord, mahihirapan pong isang mananampalataya na makapag-produce. Diba? Kung ang isang mananampalataya ay walang panahon para sa Panginoon, kung ang isang mananampalataya ay sabi nga, bihirang magbasa ng salita ng Diyos, bihirang manalangin, kung wala siyang oras sa mga bagay na makakapagpatibay o makakapagpalalim sa kanyang relasyon sa Diyos, mahirap po talagang mag-reproduce ang isang mananampalataya. No wonder, may mga mananampalatayang ayaw mag-share ng salita o gospel. Maybe one of the reason is lack of intimacy. Yung kanilang relationship with the Lord ay hindi ganun ka-close o kulang yung mga pamamaraan upang maging close ang relationship sa Panginoon. Importante po yun para matuto tayo o matutunan natin kung paano mag-produce. Si Jesus ay pumili ng 12 alagad at doon sa 12 alagad na yon ay binuhos niya ang kanyang oras, panahon upang makasama niya, maturuan sila o kumbaga ginamit ni Jesus yung mga panahon nandito siya sa lupa upang yung relationship niya doon sa kanyang mga pinili, especially the 12 disciples, ay ma-develop ng gusto. Which in return, nung siya ay babalik na sa kanyang Ama sa langit, ay hindi naging mahirap para sa kanya upang sila ay hamunin na ibahagi yung mga bagay na natutunan nila sa Panginoong Hesus. Bagamat dumaan sila sa iba't ibang mga pagsubok o iba't ibang pagkakataon para subukin ang kanilang pananampalataya, pero in the end, those disciples ay nagkaroon ng tapang, nagkaroon ng tawag rito, burden to share the gospel. Kaya nga, dahil sa kanila ay lumaganap ang gospel nung panahon nila. They make disciples at na-develop yon dahil sa kanilang malalim na pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesus. Ganoon din po tayo. We need to develop our relationship with the Lord. Sabi nga, i-develop natin yung ating intimate relationship with the Lord. Sabi nga, the believer will reproduce spiritually if they develop an intimate walk with Jesus Christ consistently. So, kailangan i-develop po natin yung ating intimate walk with the Lord para makapag-reproduce tayo. Kasi po, marami pong mananampalataya, lalo na po yung mga bago, na kailangan nating maturuan, kailangan nating maalalayan, kailangan nating tulungan para ma-develop din nila yung kanilang relationship sa Panginoon. We need, sabi nga, kailangang i-develop natin ang ating relationship sa Panginoon upang yung burden na meron tayo ay maibigay din natin sa iba, which in return, yung burden na yon
ay mapapasa sa kanila na magiging dahilan din naman para ibahagi nila sa iba yung burden na meron tayo. And that is to share the gospel. Naintindihan po natin. So number 1 hindrance is lack of intimacy. Pangalawa, immaturity. Sabi rito, God has designed in the physical realm that a baby must grow and in a certain level mag-mature bago mag-reproduce. Tama naman po yun. Tama po ba? Pag baby ka, wala ka pang magagawa gano. Pero habang lumalaki ka, habang lumalago ka, natututo ka, nalalaman mo ang mga bagay-bagay, nagiging productive ka. Ganon din po sa spiritual realm. Kung tayo bagong mananampalataya pa, syempre hindi ganun kadali. We need to learn. We need to understand things regarding the truth about Jesus Christ. Kailangan nating matuto, kailangan nating mag-aral, kailangan nating mag-train, kailangan nating malaman ng mga bagay-bagay patungkol sa pagdi-disciple o pagbabagi ng salita ng Diyos upang makapag-reproduce tayo. In Hebrews chapter 5 verse 12 to 14, babasahin ko po Sabi rito, for though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is a babe. But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. Ano po sinasabi ng talatang ito? Yung mga mananampalataya pong tinutukoy dito ay hindi po lumago. They did not grow up. Yung mga Kristiyano ito, sabi nung sumulat ng Hebreo ay dapat ay nagtuturo na sila. Dapat ay nagdi-disciple na sila. Pero baliktad po yung nangyari. Sa halip na sila na ang nagtuturo, sila pa rin ang tinuturuan. Kumbaga, hanggang sa mga panahong sinusulat ito, parang ang puna nung sumulat ng Hebrews ay ang tagal na nilang mananampalataya pero sila pa rin ang sinusubuan. Sila pa rin ang tinuturuan. Which is dapat sila na ang nagtuturo. Kapag ganun pong isang Kristiyano, stagnant ang kanyang Christian life. Ibig sabihin hindi lumalago. At pag ganun ang katayuan ng ating buhay pananampalataya, hindi po tayo mamumunga. Hindi tayo lalago. Paano tayo mamumunga? Sabi nga, ang isang punong lumalago, makikita mo sa bunga. Pero kung ang isang puno ay hindi lumalago, eventually, hindi mamumunga. So, stagnant Christian, sabi nga, hindi makakapag-reproduce. Kasi nga, spoon feed, sinusubuan pa rin. Tagal ng mananampalataya, pero hindi pa rin magamit ng Panginoon sa ibang bagay. So sayang po pag gano'n. Hindi tayo makakapag-reproduce pag gano'n ang ating kalalagayan. Pangatlo, so we have lack of intimacy, number 1. Number 2 ay immaturity. Pangatlo, yung tinatawag po na environmental toxins. So, marami po yan. Mga bagay-bagay na pwedeng makapag dulot sa atin na tayo ay hindi makapag-produce o hindi makapamunga. Ano-ano po yun? Una, yung loving the world o loving this world. Mahirap po mamunga kung ang mahal na mahal mong mundong ito. Sabi nga, do not love the world nor the things in the world. If everyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes,
and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away, and also it lasts. But the one who does the will of God abides forever. So environmental toxins, loving the world. Another thing, conforming to this world. Paul says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Meron pang isa, friendship with the world. Pakikipagkaibigan sa mundo. Sabi nga kapag ganitong attitude natin, ay mahirapan tayong mamunga. O mahirapan tayong makapamunga. Kasi mas importante sa atin yung mundo o gawa ng mundo. Diba? Love the world, conform to the world, friendship with the world. And another thing, lastly, sin. Isa sa mga dahilan kung bakit mahirap mamunga, kasalanan. Kapag ang isang tao daw na may karamdaman, minsan nagiging cause yun upang maging unproductive sila. So may mga sakit na pwedeng maging dahilan upang ang isang babae ay hindi makapanganak o ang lalaki ay ganoon din. So maraming ganong klaseng karamdaman na nakapagdudulot ng infertility na tinatawag. Ang kasalanan, lalo na kapag hindi natin kinonfess at hindi natin inirepent sa Panginoon, ay parang karamdaman na magdudulot sa atin ng hindi pagiging mabunga. Unconfessed and unrepented sin act as a disease and can render us spiritually sterile o useless. Sabi nga. Sabi nga, ang kasalanan pwedeng magdulot sa atin ng unhealthy lifestyle. Di ba? Parang sakit din. Ang sakit nagiging nadadala ng unhealthy lifestyle. So, ang kasalanan ganun din sa atin. At pag ang kasalanan ay lumago at yumabong sa ating mga katawan, ay mahirap pong makapamunga pag kontrolado tayo ng kasalanan. Sabi nga, we need to learn to battle. Matutunan nating talunin yung kasalanan sa buhay natin. Matutunan nating mapagtagumpayan ito sa buhay natin. Kasi po, kung hindi natin mapagtatagumpayan ng kasalanan sa buhay natin, mahirap pong maging mabunga. Parang ganito lang yan mga kapatid. Mahirap mag-share ng salita ng Diyos kung ang salita ng Diyos hindi nakikita sa atin. Naintindihan po yung ibig sabihin. So, kung tayo ay namumuhay sa mundo, kung ang kasalanan ay namumuhay sa atin, paano natin may share ang kaligtasan kung ang ating buhay, ang ating attitude, ang ating behavior ay parang hindi paligtas? Naintindihan niyo po bang ibig sabihin? So, sikapin natin sa kapangyarihan ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon na ang kasalanan ay ating ma-recognize, kilalanin sa harapan ng Diyos, mahingi ng tawad, at kung kaya natin by the grace of God, wag nang gawin. In fact, dapat wag nang gawin, di ba? Pero, syempre may mga pagkakataon, hindi naman po ganun kadali. But by the grace of God, sabi nga, makakaya natin. We can be victorious over sin by trusting and putting our faith in God. Amen. So yan po yung apat na hindrance kung bakit minsan nagiging unproductive tayo. Kung bakit mahirap ma-attain ng spiritual multiplication sa buhay ng isang mananampalataya. Lack of intimacy, ano pa ba yung pangalawa? Pagkatapos ng lack of intimacy, immaturity, environmental toxins, and then
sin. Amen. So, tayo po ay merong misyon. Sabi nga, we are Christ ambassador. We are Christ representative. Kung titignan po natin ang ating mundo, ilang bilyon na po ang mga tao. Marami po mga tao ang hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Marami pa po mga tao ang hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya nga bilang isang mga mananampalataya, tayo po ay hinahamon, tayo po ay china-challenge na tumugon po sa panawagan na ito ng Panginoon, yung pagdi-disciple. Bakit po? Kasi po ang heartbeat ng Diyos ay kaluluwa. Ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus para iligtas po ang lahat ng tao. At tayo po na mga nakakilala na sa Panginoon, tayo po na nakaranas na ng kaligtasan mula sa Panginoon, ay binibigyan po ng task o nagawain ng Diyos upang ito po ay ibahagi sa iba na hindi pa nakakaalam patungkol po sa kaligtasan ng Diyos. Kaya po wag nating sayangin ang pagkakataon. Tumugon tayo sa panawagan ng Diyos bilang isang individual at bilang isang iglesia. Let's train our church member. Sabi nga, let's focus on new believers to prepare our church to multiply. Let's select church planters carefully. Alam nyo, mayroong mga members tayo na baka minsan hindi natin napapansin pero andun na pala yung kanilang nasain na maglingkod sa Lord. So maging sensitive po tayo. Tulungan natin sila, discover natin yung mga taong yon, i-develop po natin ang ating mga members, ating mga manggagawa, ating mga disciples, ang ating mga dinidisciples para sila man din ay mag-disciples para sa iba. Amen po ba? Maging good mentor daw po tayo sa iba. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Let's pray, let's fast para ang iglesia ay magamit at ma-motivate to make disciples, to multiply. Yun po, alam niyo po, isa po sa mission ng Crisis the Answer is to plant church, to multiply disciples. Kaya nga po, ang ariling ito ay tamang-tama para magsilbing hamon po sa ating lahat. So, huwag po nating sayangin yun. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos upang tayo ay magamit niya, upang makapag-produce ng iba pang mananampalataya. Huwag po nating sayangin yung kaligtasang binigay sa atin ng Panginoon na ito ay hindi natin maibahagi sa iba. Sabi nga, lahat na ng bagay na kailangan natin ay binigay na ng Panginoon. Gamitin po natin yon. We have the Holy Spirit that empower us para maibahagi ang salita ng Diyos. So, let's go. Let's preach the gospel to multiply disciples. Amen. Sabi ni Jesus, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you." God chose us to go and to bear fruits. Amen. Sabi po minsan, si Jesus minsan ay merong isang tagpo kung saan si Jesus ay nakita niya ng isang punong mayabong. Tapos naghahanap siya ng bunga. Wala siyang makita. Sabi ni Jesus dun sa punong yon, mula ngayon, hindi ka na mamumunga. And true enough, yung punong pong yon ay namatay, natuyo. And eventually, hindi na namunga.
So huwag po natin hayaang ah, ah, maging katulad ng punong yun, na ang Diyos ay maghahanap ng bunga, walang makita sa atin. Bagamat ang bunga ay pwedeng tumukoy sa iba't ibang bagay, pero isa po sa mga bungang yun na nabanggit ay yung kaluluwa na nabahagi na natin ng mabuting balita. Amen? So sana po maging challenge po sa ating lahat ang araling ito. Tayo pong lahat ay yumuko at minsan pa manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa hamong ito na itinuro po ninyo sa amin, Panginoon. Yung hamon na mag-produce ng disciple. Alam namin, Lord, na hindi ganun kadali. Alam namin, Panginoon, na ang proseso ay hindi rin ganun kadali. But Lord, ilagay mo po sa puso ng bawat isa sa amin ang pasanin, Panginoon, na ang mabuting balita ay maibahagi namin sa iba. Help us, teach us, Lord, and challenge us to make disciple na amin pong matuturuan, masusubaybayan, amin pong maalagaan upang sila man din, Panginoon, ay makapag-produce din ng ibang disciple. Upang magkaroon ng kaganapan, Panginoon, yung disciple multiplication sa buhay namin bilang isang individual at bilang isang iglesia. Salamat po, Panginoon, sa ariling ito. Pinupuri ka namin at binabalik namin sa inyong lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa ating lahat. Muli po at patuloy po namin kayong inaanyayahan na suportahan po ninyo ang gawain ng ating iglesia. To God be the glory. Good day po sa ating lahat.